tunay na Pinoy, walang inuurungan, walang kinatatakutan. Subalit aminin natin at sa hindi, tayo, bawat isa sa atin, ay merong mga kinatatakutan sa ating buhay. Lihim o hayag, ito po'y natural na tugon ng ating mga damdamin pagka binabantaan po ang ating buhay. Alam nyo, maraming mga uri ng pagkatakot. At itong pagkatakot ay maaring mula sa mga bagay na kinatatakutan nating maganap hanggang sa maaring mga bahagi ng ating buhay na maaari nating kasaglakan. Kung hindi sa kawalan ng pag-asa, maaari pang mauwi sa pagpapakamatay. Ano ang maaari nating gawin upang ating masupil ang pagkatakot na ito? Ang pagkatakot bang ito ay may maaaring idulot na kabutihan sa ating buhay? Lahat ng mga ito, kaibigan, ay masusumpungan natin na tinutukoy ng banal na kasulatan at kung tayo'y magtitiwala, may kalakasan na magtagumpay sa ating Panginoon. Isipin mo, kung ang araw na ito ay ang huling araw ng iyong buhay, huling araw para sa iyong mag-anak, sa iyong pamilya, at sa iyong mga kaibigan, ano ang ikinatatakot mo? Kasi, alam mo, kanya-kanya tayo no? Sa ating mga kani-kanyang mga sariling karanasan, may mga bagay na tunay na kinatatakutan tayo. Gaano mang kalaki at katipuno ang iyong katawan, walang uurungang laban. Gaano mang karami ang iyong pera o ang iyong mga pag-aari na tinatangkilik na walang hindi maaring hindi mo mabayaran. Totoo po na ito ay tugon ng ating mga damdamin sapagkat meron po tayong kinatatakutan. Sabi nila, meron daw 3 bagay na kinatatakutan ng tao. Ano po? Hindi po ito yung mga takot sa ipis o takot sa daga. Ano po? Ito po yung 3 mga bagay na sa ayaw natin at sa gusto, ito po'y kinakailangang harapin natin sapagkat maaari po itong magbanta sa ating mga buhay. Una, yung banta po sa ating pagmamahal o sa pagmamahal ng iba sa atin. Ano po? Ikalawa, yung tinatawag na pagbabanta o pagkatakot natin sa ating pong kahalagahan. No? Kasi may mga pagkakataon na parang nararamdaman natin wala na tayong halaga at natatakot tayong mawala doon sa ganong kalagayan. At ang ikatlo, yung tinatawag na pagkatakot natin sa kasiguruduhan o yung tinatawag na security. No? Natatakot tayong mamatay. Natatakot tayo na tayo'y iwanan, natatakot tayo na tayo'y hindi na ibigin. Lahat ng mga bagay na ito ay nararanasan maging ng sinuman. Mula bata hanggang matanda, ito'y mga pagkatakot na dapat po nating harapin. Sapagkat kung hindi, maaari po tayong dalhin nito sa kawalan ng pag-asa o di kaya'y uulitin ko, maaring mayroong magpakamatay. Una, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa mga banta na tayo po'y hindi na ibigin o hindi na tayo mahalin? Ganito po ang sabi ng awit 103, ang talata po ay 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Sa mga talatang ito'y dapat mong malaman na tunay kang iniibig ng Panginoon higit pa sa kanino man na maaring nagmamahal sa iyo. Alam niyo, sa ating mga karanasan, sa iba't ibang antas ito ng pakikipagrelasyon nararanasan Halimbawa, sa mag-asawa, dumating na ba sa panahon na ikay nangamba, natakot ka, na lubha, na baka isang araw iwanan ka ng iyong asawa? O di kaya kahit sa magkasintahan, posible din yan na maaring sa kalagitnaan ng inyong pagmamahalan, dumating sa panahon na nangamba ka na maaring hindi ka naibigin o meron na siyang nakitang nakahigit pa sa iyo. Ito'y mga banta ng pag-ibig sa atin at maging yung ating pag-ibig sa iba ay maaari ding banta sa kanila na maaring ngayon ay iniibig mo siya, subalit sa mga susunod na panahon. Maaari kang magdulot din ng takot sa kanya na maaring isipin niya na isang araw hindi mo na siya mahal. Maging sa mga magkakaibigan, mga kaibigan, ay nagaganap po ito.
Pagka ito'y nararamdaman natin, nagpapasimula na ang isang tao na dumadaan sa ganitong karanasan na magpapansin, no? O maisip niya na kinakailangan kong itong gawin para ako'y lalo pang ibigin, mahalin at tanggapin sa kalagitnaan ng mga magkakaibigan. Opo, pagka binabantaan po ang pag-ibig ng iba, no po, patungo sa atin, o ang pagmamahal ng iba sa atin, pakatatandaan niyo po, mawala silang lahat, o silang lahat ay maaring tumalikod sa iyo, maging ang iyong asawa ay maaring tumalikod sa iyo, huwag mong kalilimutan, ang ating Panginoong Diyos ay mananatiling umiibig at nagpapahalaga sa atin. Sapagkat siya ang may lalang sa atin. Sapagkat siya ang nakauunawa ng ating mga damdamin. At walang anumang bagay na masama sa ating mga buhay na kung ating pagsisisihan at isusuko sa Kanya ay magiging dahilan ng pagtalikod ng Panginoon sa atin. Siguro tayo pa ang natalikod sa Panginoon. Pero ang Panginoon, walang sandali na kung pipiliin natin na magpasakop sa Kanya, na maging lubos tayo sa Kanya, ay mananatili siya sa pagmamahal sa atin. At ang Kanyang pagmamahal, hindi maaring sukatin katulad ng pagpamahal ng iba sa atin, maging ng asawa sa kanyang asawa. Sapagkat higit dito ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kaya walang dahilan yung takot natin Kung ang basihan ng ating takot ay yung pagkatakot sapagkat maaring isang araw hindi na tayo ibigin ng ating asawa, o di kaya ng ating kasintahan at iwanan tayo kapalit ng iba, wala po itong basihan kung maiisip lamang po natin na higit sa kanino man na tao na maaring magmahal sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at hindi po natin masusukat katulad ng iba. Ikalawa, ang tao, meron ding pagkatakot pagka binabantaan yung kahalagahan niya. Hindi lamang sa loob ng pamilya, maging sa loob ng kanyang kinagagalawang pamayanan at trabaho. Kasi minsan naiisip natin ngayon, malaki ang pagpapahalaga sa iyo. Kinikilala kang pinuno, no? Kaya merong mga tao na kumakapit sa patalim na ikukompromiso nila yung kanilang integridad sa mga posisyon. Sapagkat natatakot sila na isang araw, baka hindi na sila ang pinuno. At ang pagpapahalaga, ang pagturing sa kanila, ang respeto sa kanila, ay mawala. Pakinggan niyo po ang paghalintulad nito sa banal na kasulatan. Sa Isaias Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoon, si Jehovah ay aking kalakasan at awit. At siya'y naging aking kaligtasan. Kaibigan, dapat nating maunawaan na bagamat meron tayong iniingatan sa ating mga lipunan, sa ating mga pamayanan, na kahalagahan natin o respeto ng iba sa atin, higit na mas mahalaga ang pagtuturing sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat maaring mawala ang lahat ng pagpapahalagang ito no? Pero pagka nauunawaan natin na tayo'y mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos, na tayo'y nilalang sa Kanyang wangis, hinubog tayo ng Kanyang mga kamay, makikita natin na ang kahalagahang ito ay hihigit pa sa anumang maaring pagkatakot natin na tayo ay iwanan ng ating kapwa. Tatandaan niyo po, ang ganito pong pagkatakot muli ay walang basihan kung ang iisipin natin ang tunay na pagpapahalaga ng ating Panginoong Diyos. Kaya maganda sigurong naisip natin, lalo na yung mga tao na nasa mga kalagayan ng mayroong malaking impluensya, maaring sa pagtuturo, maaring sa kapangyarihan, maaring sa pananalapi, maaring isang araw, mawala ang lahat ng yan. At ang pagpapahalaga sa iyo ng tao ay maparam at maglaho ang lahat ng yan. Tatandaan mo, kaibigan, higit ang pagpapahalaga ng Panginoon sa iyo. Ikatlo, hindi lamang sa pag-ibig ng iba sa atin nababantaan at tayo ay natatakot na mawala ito. Hindi lamang po yung pagpapahalaga ng tao sa atin. Ang ikatlo pa ay yung tinatawag nating kasiguraduhan. Sa Ingles, yung security na tinatawag. Kasi pagka ito'y nawala, labis tayong natatakot. Kaya maraming mga tao na naglalagay ng iba't ibang mga bagay, iba't ibang kaparaanan upang mapangalagaan ang kanilang mga tinatangkilik.
Pakinggan ninyo ang sabi ng banal na kasulatan sa awit 56, ang talata ay 11. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Marahil ito po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang naglalagay ng mga, yung tawagin nila, yung nag-iingat ng kanilang mga buhay sapagkat maaring ikinatatakot nila yung nagbabanta sa labas ng kanilang mga buhay. Ito po yung mga tao na nalalaman nila na anumang salapi ang kanilang hawak, hindi ito maaring mag-ingat ng kanilang buhay. Maging yung mga tao na naglagay ng mga bodyguard, na malapit sa kanila, no? Gaano mang karaming bodyguard no? Pagka wala tayong kapanatagan ng loob, wala tayong pagtitiwala sa Panginoong Diyos, kakaunti ang oras ng pagtulog ng mga ganitong tao. Sapagkat parati nilang iniisip, maaring ngayon, bukas, sila'y mamatay. Sa mga bagay na kanilang tinatangkilik, walang paraan na ito'y matiyak ang kanilang buhay. Opo, ang mga ito ay buhay na pagkatakot sa atin at maliban na ito'y mapanagumpayan natin, dadalhin po ito tayo sa mga depresyon na kalagayan at dakong huli, pagka hindi po natin ito na panagumpayan, maaring maging paraan upang tayo ay magpakamatay. Opo, ang ganitong mga pagkakatakot ay dapat nating makilala na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng lunas, kagalingan, upang nang sa ganon ay mapanagumpayan natin ang ganitong mga pagkatakot. Pansinin niyo po ang pangako ng banal na kasulatan. Sa 1 Pedro Kapitulo 5, ang mga talata ay 6 hanggang 7. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. No? Ang ating Panginoong Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa atin at hindi kailanman tayo pababayaan ng Panginoon. Isipin mo, kaibigan, ito bang mga takot na nararamdaman mo? Ito bang mga pag-aalinlangan na nararamdaman mo? Na kadalasan ay halos kumain na ng iyong kaluluwa. Wala ka nang magawang kapaki-pakinabang. Lahat ng makita mo, mga taong nag-uusap, iniisip mo ikaw ang pinag-uusapan. Ito yung mga pagkatakot na kumakain sa atin Na pagka ikaw ay pumaparoon sa ibang mga lugar, iniisip mo yung bukas na maaring mawala sa iyo. No? Kaibigan, ang kapanatagan ay magmumula lamang sa kalakasan ng ating Panginoon. Narito ang ilang mga bagay na dapat po nating tandaan kung nais natin na tayo'y magtagumpay, tayo'y magkaroon ng kalayaan sa ganitong pagkatakot magpakailan paman. Ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag nating ikababalisa, huwag nating ikatatakot ang mga kalagayan natin sa buhay. Maging ang mga bagay na ating tinatangkilik, sa halip, tayo'y unang matakot sa ating Panginoong Diyos. Siguro sapat na dahilan na makita natin mga kapatid. Kaya't maraming mga tao ang natatakot sa kanilang mga buhay sapagkat wala silang tunay na pagkilala o pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan mo ang sabi sa Mangangaral Kapitulo 12, ang talata ay 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nakita mo, no? Ano man pala po ang ating tinatangkilik. Gaano man karami ang nagmamahal sa atin. Gaano man tayo kasiguro sa pananatili ng ating buhay. Pagka tayo po'y hindi unang kumilala at natakot sa Diyos. Yan ang pasimula ng maraming pagkatakot sa mga banta sa ating buhay. Kinakailangang matutunan nating ilagay ang ating pagtitiwala sa sakdal na gawa ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Dapat nating makita kung ano ang nagawa na ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Minsan kasi, kaya maraming mga pagkatakot sa buhay natin. Ang nakikita namang natin ay yung buhay natin dito sa lupa
Dito na lamang umiinog ang buhay natin. Nakakaligtaan natin na higit pa sa buhay na ito ng kasalanan ay inilalaan ng Diyos ang buhay na walang hanggan na anupat hindi na paghaharian ng anumang pagkatakot. Ganito po ang patutuon ng Deuteronomio, Kapitulo 31, ang talata po ay 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit, hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganganak ng Espiritu. Alam mo kaibigan, ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay, kadalasan hindi natin nakikita pero nasasaksihan natin. Di ba? Ang mga bunga ng kanyang mga kaganapan sa buhay natin. Kasi ang nakikita natin yung ating pansarili. Katulad ng hangin, no? Bagamat hindi natin nakikita nakikita natin na gumagalaw ang dahon, nangangahulugang naririyan. Kaya maraming pagkatakot ang tao sa mundong ibabaw sapagkat nalalagay siya, natatali siya, naalipin siya ng kaisipan at kasabihan na to see is to believe. Kaya pag hindi nakikita, walang matibay na pagkapit sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mas marami ang natatakot sa buhay. Pagkat ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, hindi sa mga bagay na nakikita lamang Kadalasan, ito'y nararanasan at nasasaksihan. Uulitin ko, ang unang hakbang na dapat nating gawin upang mapanagumpayan ang pagkatakot ay ilagak ang ating pagtitiwala sa sakdal na ginawa ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. Ikalawa, hinihiling ng Panginoon na tayo'y tumayo sa kanyang kalakasan na anuman ang mangyari, hindi tayo magigiba o hindi tayo bibitaw sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi sa Isaiah Kapitulo 41, ang talata ay 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Yun ang pagkakamali natin Kita mo sa mga talata, ang Panginoon ang ating magiging kalakasan Siya ang ating magiging kaginawahan sa panlulupaypay. Ang kadalasan kasi nating ginagawa, tayong gumagawa ng sarili nating lakas. Ang hiling ng Panginoon, tumayo tayo sa kanyang kalakasan. Alam mo, makikita natin ito katulad ng isang bata at ng isang ama Kadalasan kasi sa aming paglalaro, gustong-gusto ng aking anak na tumatayo dito sa aking balikat. Na kung titingnan mo siya sa kanyang ganang sarili na nakatayo, napakaliit niya. Pero ang gustong-gusto niya yung nakakatungtong siya sa balikat. Sapagkat marami siyang naabot, marami siyang nakikita sa baba, at marami siyang nagagalawan. Alam mo kaibigan, ganun din sa ating karanasan. Kadalasan ang ginagawa natin, tumatayo tayo sa sarili nating mga paa. Na kadalasan naman, hindi tayo nakapagtatagumpay at nagiging matatag. Nais ng Panginoon na ilagay niya tayo sa kanyang mga balikat, sa kanyang mga kamay, sa kanyang panig, upang dito makasumpong tayo ng kalakasan. Pangatlo, pagka sumasapit ang pagkatakot sa atin, yung pagkatakot natin na maaring may nangangalon niya sa atin o nagtataksil sa atin o di kaya pagkatakot na mawala ang ating mga tinatangkilik. Tandaan mo, dapat maihiwalay natin ano yung totoo sa hindi totoo. Ano yung payak at yung mga agam-agam lamang. Sapagkat madalas doon tayo kinakain doon sa mga agam-agam Wala pa pala yun ang iniisip natin. At hindi pala yun ang totoo. Kaya't mahalaga na malaman natin ang katotohanan. Pakinggan ninyo ang payo ng Juan Kapitulo 8, ang talata ay 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan, napakahalaga po na doon po tayo tatayo at mabubuhay sa katotohanan. Marami po kasi sa ating mga pagkatakot bunga ng ating pag-aagam-agam po. Paano nga ba natin mapapakilos ang ating mga pananampalataya magmula sa pagkatakot sa lalong pagtitiwala at matibay na pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos? Una, ang sabi doon magpasimula ka
sa pagkatakot sa Diyos. Ulitin ko po, katulad ng sinabi natin kanina, maraming mga tao na natatakot sa mga bagay, mga tao at kaganapan sa buhay nila bago nila matutunan ang matakot sa tunay na Diyos. Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. No? Kaya napakahalaga pong makita natin na ang ating pong pagkatakot sa Diyos, ang pasimula ng lahat ng ating pong ikabubuti. No po? Pagka ito po hindi natin natutunan at una tayong natakot sa mga bagay, mga tao, kaganapan ng ating buhay, natatakpan ang ating mga mata sa tunay na pagkakilala na dapat pala una nating katakutan ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi pagkatakot sa Diyos na katulad ng pagkatakot natin sa mga panganib o banta ng ating buhay, kundi pagkilala na Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagpapapangyari ng mga bagay sa ating buhay. Dito natin dapat ilagak ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Ikalawa, hindi plano ng ating Panginoong Diyos para sa atin na tayo'y mamuhay sa takot. Hindi kailanman hinahanap ng Panginoon na tayo'y kumilos, na para bang inaabangan ang ating pagkakamali o di kaya saan tayo nagkukulang. Kasama pa dito ang pagkatakot na hindi naman nakabase sa tunay na kaganapan o katotohanan. Pansinin ninyo ang sabi sa Awit Kapitulo 56, ang talata ay 4. Sa Diyos ay pupuri ako ng Kanyang salita. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Nakita ninyo? Hindi panukala ng Diyos na tayo'y mabuhay na mayroong pagkatakot sa sino mang nagbabanta sa atin. Sapagkat nais ng Diyos na sa halip na sa takot, yung pagtitiwala sa Kanya ang manatili sa atin. Ikatlo at panghuli, saliksikin mo ang iyong takot at alamin mo ang pinanggagalingan nito. Kasi maaring mangangailangan ka ng pagbalik tanaw sa iyong mga nakalipas hanggang sa iyong kabataan. Pero hindi mo kinakailangan ng isang dalubhasa upang malaman mo ang pinanggagalingan ng iyong tunay na pagkatakot. Kaya't ang payo ng banal na kasulatan sa Kawikaan, Kapitulo 29, ang talata ay 25, ganito po ang sinasabi. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Kaya't anuman ang maaring nagdudulot sa atin ng pagkatakot, maging ito'y karanasan ng ating nakalipas o pangamba sa pangkasalukuyan, makabubuti na patuloy tayong maglagak ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, totoo ang pagkatakot. Ito'y nararanasan ng sinuman. At walang makatatanggi sa atin na isang araw, ito'y dadapo sa ating mga damdamin. At kung hindi po natin ito maitutuwid at mailalagay sa kamay ng ating Panginoon, maaari itong maging sanhi. Hindi lamang ng ating depresyon, hindi lamang ng ating pagkakasakit, kung hindi, higit sa lahat, maaari itong dalhin tayo sa pagpapakamatay. Kaibigan, mayroon tayong kalakasan sa ating Panginoong Diyos. Anumang uri ng takot naririyan, ito may takot na tayo'y mawalan ng magmamahal sa atin, na tayo'y iwanan ng magmamahal sa atin. Marahil ito'y takot na dulot ng ating nakalipas o dulot ng pangkasalukuyang sakit at wala tayong katiyakan sa ating kalagayan ngayon. Takot na mawala ang ating yaman o takot na mawala ang ating kahalagahan sa ating mga kinagagalawang tahanan, pamayanan. Lahat ng ito ay maaring takot na babalot sa atin. Subalit, ang ating Panginoon ay nangako, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating sandigan na hindi kailanman magigiba. Ang ating Panginoon, ang ating tunay
na kalakasan. Kaibigan, ito ang nais kong tandaan mo. Hindi kailanman nangako ang Panginoon na tayo'y hindi nadadanas ng kapighatian sa buhay, na tayo'y hindi makakaranas ng mga banta sa ating buhay. Subalit ang kanyang pangako, pagka tayo'y dumaan sa mga anino ng pagbabanta, sa mga anino ng kawalan, sa mga anino ng tataksil, kanya tayong lulukuban, iingatan, at itatawid sa mga pagkatakot na ito. Ang ating Panginoon, ang mananatili nating kaakbay kasama sa mga sandaling ito. Ano man ang nararanasan mong pagkatakot ngayon, sa sandaling ito, kaibigan, saan ka man naroroong sumusubaybay sa ating programa, nais kong ilapit ka sa ating Panginoon. At sa ating pananalangin, lumapit ka sa Kanya, idulog mo ang iyong damdamin sa Kanya, at dooy makikita natin ng ating Panginoon ang ating tunay na kalakasan. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa sandaling ito, Ikaw ang nakababatid ng aming mga puso at isipan. Nalalaman mo ang lalim ng aming mga pag-aalinlangan at pagkatakot. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang muling umakbay sa amin at bigyan kami ng kapayapaan, katiyakan na Ika'y mananatili sa aming tabi, anuman ang aming pagdaraanan. Panginoon, tulungan mo kami na ito'y aming mapanagumpayan sa pagtitiwala at paglalagak ng aming mga sarili sa iyo. O Panginoon, anumang uri ng pagkatakot na dinadaanan ng aming mga tagapakinig, ng aming mga taga-subaybay sa sandaling ito, Ikaw ang aming maging tunay na kalakasan. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panginoon, patuloy na binabalot ng takot ang aming mga puso, ang pag-aalala sa mga araw-araw na karasan sa mundo, kaguluhan, mga alitan sa pagitan ng mga bansa, at di pagkakaunawaan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng mga ito, tiwala kami at sumasampalataya na ang lahat ng kaguluhan na bumabalot sa mundo ay may isang Diyos na dakila at makapangyarihan. Kami hindi matatakot. Kami magiging panatag sa iyong kalakasan. Oh, safe to the rock that is higher than I. My soul in its conflicts and sorrows would fly. So sinful, so weary, thine would I be. Thou blessed Rock of Ages, I'm hiding in Thee. Hiding in Thee, Thou blessed Rock of Ages, I'm hiding in Thee. In the calm of the noontide, in sorrow's lone hour, in times when temptation casts o'er me its power, in the tempest of life, on its wide heaving sea, Thou blessed Rock of Ages, I'm hiding in Thee.
You're watching Hope Channel. Around the world.